Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa tanong ni Jean. Ito ang kanyang tanong. Kung battered wife at inabandona, di ba ito ground, batayan para sa annulment? Bago natin sasagutin ang tanong ni Jean, huwag kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng ating mga bagong video. Pwede bang batayan o ground na ipa-annul ang kasal o ipawalang bisa ang kasal dahil sa pagiging battered wife? Ano ba ang battered wife? Ang battered wife ay tumutukoy sa isang babaeng paulit-ulit na nakararanas ng pang-aabuso, physical, emotional o psychological, mula sa kanyang asawa o mula sa kanyang karelasyon. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, particular na yung Republic Act 9262, ito yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ang ganitong situation ay itinuturing na serious na usapin ng karahasan. Ang Battered Woman Syndrome o BWS ay maaaring gamiting depensa sa korte bilang isang self-defense kung ang isang biktima ay nakagawa ng krimen laban sa kanyang mapang-abusong asawa dahil sa matinding takot sa kanyang buhay. Ngayon, balikan natin yung tanong ni Jane kung pwedeng gamitin ito sa petition for annulment o gamitin para ipawalang bisa ang kasal. Ang pagiging isang battered wife ay hindi pwedeng dahilan para ipawalang bisa ang kasal. Ang mga grounds, mga batayan para ipawalang bisa ang kasal ay nasa Article 45 ng Family Code. Hindi kasama ang pagiging isang battered wife bilang isang ground para magsampa ng petition for annulment. Hindi rin ito included, hindi kasama sa mga itinuturing na void marriages o yung mga kasal na walang bisa sa ilalim ng Article 35 ng ating Family Code. Hindi rin ito kasama sa mga kasal na walang bisa for reasons of public policy. Kaya hindi pwedeng gamitin ito bilang ground para ipawalang bisa ang kasal dahil sa pagiging battered wife at inabandona. Pero pwedeng dahilan ito, pwedeng gamitin ito para sa petition for legal separation. Sa ilalim ng Article 55 ng ating Family Code, Section 1, nakasad na maaring isampa ang isang petition para sa legal separation dahil sa paulit-ulit na physical na karahasan o psychological violence o labis na mapang-abusong pag-uugali na nakadirikta laban sa petitioner na asawa o laban sa kanilang anak o laban sa anak ng asawang petitioner. Ang pagtatangka ng respondent na asawa laban sa buhay ng asawang petitioner ay dahilan para magsampa ng petition for legal separation. Ganoon din, yung pag-abandona ng asawa ng higit na 1 taon. Kagaya ng tanong ni Jean, walang makatwiran na dahilan ang pag-abandona, ito ay isa ring batayan para magsampa ng legal separation. Kung lumayas ang isang asawa na walang makatwirang dahilan at umabot ito ng 1 o kay higit na 1 pang taon mula nang siya ay lumayas, pwedeng magsampa ng legal separation ang iniwang asawa. Pero kailangan na isampa ang petition sa loob ng 5 taon mula naganap o kaya nagkaroon ng cause of action mula nang nangyari ang karahasan o kaya ang paglalayas. Kasi mawawalan ka ng karapatan na magsampa ng petition for legal separation kung lalampas ito sa takdang panahon. May mga nagtatanong din kung may decree of legal separation, pwede na bang magpakasal sa iba?
Maraming interesado dito dahil gusto nilang magpakasal sa iba. Kung may decree of legal separation, ito ay nagpapahintulot sa mag-asawa na maghiwalay ng legal. Pero, hindi dinidissolve, hindi winawakasan ang kanilang kasal. Mananatili pa rin silang kasal sa ilalim ng ating batas. Ang mga mag-asawa ay maaaring manirahan ng hiwalay at ang kanilang ari-arian ay hahatiin. Ngunit hindi sila maaaring mag-asawang muli sa iba. Kung may anak ang mag-asawa, titignan ng korte ang mga custody arrangement. Inuuna ng korte ang kapakanan ng sinumang menor de edad na bata. Sa mga kaso ng pang-abuso, karaniwang ibinibigay ang kustodiya sa inosenteng asawa. At isa pang mahalagang epekto ng legal separation ay ang asawang nagkasala ay mawawalan ng mga karapatan sa mana mula sa ari-arian ng inosenteng asawa, kabilang ang anumang donasyon na ginawa bilang consideration sa kasal. Kaya kapag namatay ang inosenteng asawa, hindi kasali na magmamana ang kanyang asawa na siyang dahilan ng kanilang legal separation. Hindi kasali na magmamana sa estate ng namatay na inosenteng asawa. Paano kung magkabalikan ang mag-asawa? Hindi naman malayo na ang naghiwalay na mag-asawa ay magkakabalikan, di ba? Paano yung mga ari-arian nila na nahati na? Kung magkasundo ang mag-asawa pagkatapos na mailabas ang decree o na utos ng legal separation, ang kautusan ay dapat isantabi. Ngunit hindi ito makakapekto sa anumang paghahati ng kanilang ari-arian na naganap sa ilalim ng decree of legal separation. Dahil nahati na yung kanilang ari-arian sa ilalim ng legal separation, ang property ng asawang lalaki ay mananatili sa kanya. Ganon din sa babae. Mananatili pa rin sa kanya ang property batay sa hatian nila sa ilalim ng legal separation. Pero, maaari ring pipiliin ng mag-asawa na ibalik ang kanilang property regime. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.